Anim katao ang kumpirmadong nasawi habang dalawa din ang missing dahil sa pananalasa ng bagyong Ramil sa Luzon at Visayas. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, may kabuang 26,878 na mga individual ang pinalikas dahil sa bagyo. Ang mga ito ay mula sa mga lugar ng Eastern Visayas, Bicol Region, Cagayan Valley at Calabarzon. Umaabot naman sa 5,900 katao ang ngayon ay nasa may 102 mga evacuation center sa riyon. Hiniling ni Pangulong Marcos Jr. sa mamamayang Pilipino na palagi ang maging handa tuwing merong dumadaan ng mga kalamidad at lindol. Sinabi ni Marcos na dahil sa nasa Pacific Ring of Fire ang Pilipinas, kaya madalas ang mga pagyanig kaya't mahalagang laging handa at gumawa ng mga precautionary measures sa panahon ng walang kalamidad. Dapat malaman ng bawat miyembro ng pamilya ang kanilang puntahan kapag tumama ang lindol. Nagpahayag ng pakikisa ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity sa sambayanan sa pagdadalamhati sa pagpanaw ni retired General Eduardo Ramos Ermita. Si Ermita ay tinuturing na haligi ng Philippine peace process at nagsilbi bilang peace advisor noong 2001. Sa isang mensahe, nagpaabot si Presidential Advisor on Peace, Secretary Carlito Galvez ng pakikiramay at dasal para sa pamilya ni Ermita na inilarawan niya bilang instrumento ng pundasyon ng kapayapaan sa bansa. Pinabulaanan ng Department of Foreign Affairs na nagsisilbi itong abogado ni dating Bicol Representative Zaldico matapos silang akusahan ni Botas City Representative Toby Tiangco ng pagkiling sa wanted na mambabatas. Tanong ni Tiangco, bakit hanggang ngayon hindi pa kinakansela ng DFA ang passport ni Ko? Sinabi naman ng DFA na hinihintay nila ang court order para kansilahin ang passport ni Ko na ngayon ay nagtatago sa Europa at natunton ng mga netizen. Pero hindi ng gobyerno. Kahit idineklarang unfit for trial si dating Pangulong Duterte, siya ay mananatili sa kustodiya ng International Criminal Court o ICC. Sinabi ito ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Sa kanyang pahayag sa Facebook, sinabi ni Conti na kung mapapatunayang hindi na fit o hindi na niya kaya ang pagdinig sa kaso dahil sa kalusugan, ang kaso ay pagdinig sa kaso. Ito'y pansamantalang o bilang pagtutuwid. Ang pagdinig sa kaso ay pansamantalang ititigil pero hindi ibabasura.